Yo, what's up kakamay? Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Rainy Thursday dito sa amin sa parting Laguna. Hindi ko alam sa inyo maulan. Lalong-lalo na pala sa parting North sa Batanes. So, binabagyo yata doon si Goryo. So, ingat kayo dyan. Lalo-lalo sa mga viewers natin na nasa bandang Lord. So, anyways mga kamay, for today's vlog, ang pag-uusapan natin mga kamay, isa sa pag-uusapan natin, yung naging revenue update ni Bajaber kagabi tungkol kay Gagamboy Kore. So marahil isa kayo sa nagtataka despite ng marami nagpalipad sa isang live ni Kore, bakit hindi siya nakagraduate. So i-explain po natin yan mga kamay. At the same time mga kamay, yung isa pa nating topic is yung Team Habagat mismo. So 11 sila, di ba mga kamay? Kaso hindi natin sila i-picture. Kukunin ko lang po yung mga kamay yung top 5 do sa Team Habagat. Sisilipin natin mga kamay yung kani-kanilang channel kung magkano yung revenue nila when it comes sa vlog. So gagawa ko ng estimation mga kamay para maipakita sa inyo mga kamay, sa mga viewers na solid na sumusuporta dito sa mga kalahok sa Team Habagat. Ipapakita ko sa inyo mga kamay yung impact ng suporta na binibigay nyo. At the same time mga kamay, papakita natin kung sino ba talaga dito ang top 1 when it comes sa vlog. At kung kaya ba nila makagraduate ng $1,000 pagdating sa vlog mismo. Yan po mga kamay. So lahat ng details syempre, mapapanood nyo dyan sa screen natin para masundan nyo po yung sinasabi ko. So nag-create lang ako ng estimated na RPM. So based lang mga kamay sa hindi natin nakuha yung accurate. Although meron akong idea sa accurate kasi syempre meron din akong channel at the same time may mahawak ako na account. So nakikita ko yung RPM. So doon tayo sa average kasi every vlog ng kada content creator is magkakaiba silang RPM. So iba yung ibang multiplier. So doon lang ako sa gitna. So ang palitan ngayon mga kamay is nasa 56 point something. So i-convert natin mga kamay lahat para at least mapakita sa inyo kung ano yung tinatakbo ng channel ng top 5 dito sa pa-challenge si Bajaber. So ano yan mga kamay, umpisa na natin kay Kore, Gagamboy Kore. So ang latest na update ni Japer kagabi is T11. So ako man din mga kamay sa nag-expect na makagraduate siya. So ang estimation ko nga nasa almost 700. So pasok sana siya. Kung hindi man pasok, at least nasa malapit na siya sa mga graduate. So kalaunan mga kamay nung nag-update si Japer, medyo hindi naman sobrang layo pero malayo-layo ng konti sa $1,000 dun sa in-expect natin na revenue mismo. So ngayon ang ginawa ko is kinuha ko mismo yung super chat ni Kore at marami dun ang nag-super chat, iba't ibang currency. May Pilipinas, may Euro, may Great Britain, may Canada, may US, may Hong Kong. Hindi ko alam kung meron pang wala yatang Middle East. So yung mga may kinonvert ko po sila into dollars. So ito po yung total na gross revenue ni Kore when it comes sa pakulay, sa palipad dun sa live stream mismo na isang live niya na marami na nagpakulay. Parang nasa yata rainbow mga may pakulay. So ngayon ang total dito is umabot ng 489.74 based sa conversion kasi gumagalaw din ng USD na conversion. So yun ang total. Gross po ito. So may bawas pa po yan si YouTube. At based sa na assessment ko, nasunod naman may yung hatian na parang 70-30. Kasi nung nag-update si Bajaper, 446, tapos naging 834 siya. So, kinumpit ko dito ng 70% halos nito, halos pumapalo ng ganun maamay. Kaya sakto lang. At yung remaining siguro is kita ni Gamboy sa vlog mismo. So, yung pumamay, 489, almost 490. So, hindi siya biro maamay kasi kung tutuusin, 490, sobrang laki na po niyan sa isang content creator, lalo pag small YouTuber maamay. So, at least malinawan kayo maamay na ganun pong nakuha na revenue ni Kore. So, mali yung assessment ko na almost 700. At the same time maamay, siguro within 2 days, graduate na po yan si Kore kasi meron pa sa kanyang sumuporta kagabi, tapos yung isang gabi, diba? So, yung po maamay.
At paano yan? Dadako na tayo dito sa sa top 5 sa Team Habagat. So lahat ng details sabi ko kanina na mapapanood niyo po diyan sa screen natin para masundan niyo po ako. At makikita niyo po dito mamay, kayo na lang mag-assess kung sinong nasa top 1 talaga when it comes sa vlog. So etong lista mamay, binis ko na lang dun sa sa update ni Japper kung sino number 5 hanggang sa top 1. So umpisa na natin mamay sa hindi close ni Japper Sniper, si Jen Agravante. Si Jen mamay. Si Kamiming ba to? Yan, si Kamiming. So si Jen Mamay, nagbabalik to sa vlog. Hindi rin niya so akalain na mapapasali siya. Wala talaga sinabihan si Japper Mamay. Kahit ng kapatid niya yan, hindi niya sinabihan. So nagulat. So kumbaga nung nakita ko yung channel ni Jen, medyo din, parang passive siya sa when it comes sa vlog. 2 months ago bago siya napasali sa 2 months ago yung vlog bago siya napasali sa challenge. So si Jen Mamay, meron siyang subscribers count na 20.8k. So very close sa akin mama, ako 24. So nakapag-vlog siya mama ng 15. Doon sa 15 na yung mamay, meron siyang 24,314 na views. Which means mamay, pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, nagkita ko ng RPM. So explain ko lang sa inyo, RPM dito sa mostly identical. Meron lang akong hiniwalay ng konti kasi feel ko na mababa talaga ng RPM. So, yun, kumbaga gut feel lang. Yun. So, ang estimated revenue ni Jen Mamay is pumapalo po ng $43.76. Which means, pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, ang palitan ngayon is nasa 56 something, point something. That's around 2,480.29 pesos. Mamay, ito. Kung susumahin natin, sasama rin natin hanggang sa katapusan, pagka ganitong takbo ng views ni Jen, tapos ganyan siya mag-upload, daily upload siya, pa isa-isa, ang estimated revenue niya na makukuha niya sa vlog mismo is around $87.3. Kasi mamay, pag dinivide niyo po yung estimated revenue niya dun sa 15, nag-average lang po si Jen ng $2.91 per vlog. So, kaya yun po yung sumada niya, $87.3. So, sana mas sipagan pa rin Jen. At siyempre, siguro pwede niya man 2 vlogs a day habang sa challenge. Kaso lang, mahirap talaga. Pero sabi nga ni Japper, pag gusto talaga may kapamaraanan. So, yun na lang. Sana mas damihan ni Jen ng pag-vlog at the same time syempre kailangan din ng suporta. So, kumbaga laging nakakakibat yan. Mag-vlog ang isang content creator, dapat masuportahan din ng viewers. So, yun po mamaya. So, number 5 tapos na tayo sa number 5. Dito tayo sa number 4. Kumbaga isa to sa ugatan dito sa Soul Family Mamay. At talagang siya yung may pinakamaraming subscribers dito. Walang iba kundi si Thinking Body Mamay. So yan ang IT ng Sword Mamay. Yan ang master. Sa totoo lang Mamay. Kumbaga diyan ako natuto. Bago ako mas natuto sa akin Mamay. Kumbaga diyan ako nag-umpisa Mamay. Bago tayong troubleshoot. So diyan ako nagtatanong. Ngayon Mamay, si Thinking Body, meron siyang subscribers count na 60.6k. So, nakapag-vlog na po siya ng 19. Lampas daily vlog Lupit ni Thinking Body So, doon sa 19 na yung Mamay, ang views na nakuha niya, and counting pa po ito Mamay Kaso lang, syempre, nung nakuha kong details, yun lang talagang pinaka-total. 85,002 views si Thinking Body. So, pag pumunta tayo sa estimated revenue niya, kumakarta siya Mamay ng $153 sa estimation dun sa 19 na vlog. Ngayon, pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 8,671.96 pesos. At yun, pag sinamarize natin Mamay, at ganyan ang takbo ng views ni Thinking Body, at ganyan siya mag-vlog, alos daily vlog na 1-2 sa isang araw, ang pwede niyang makuha Mamay at the end of this challenge
is $240 sa kanyang vlog. So, which is mamay, nag-average si Tingin Body ng $8 per vlog sa kanyang channel. So, estimation lang po natin yan. Pwedeng yan bumaba, pwedeng tumaas. So, average lang mamay, pagitna lang tayo. Kaya nabanggit din ni Tingin Body din sa live stream ko na baka may nagsasabi sa kanya, uy, big time na, ganito ganyan. So, hindi na rin masasabi mamay kasi hindi nga para sa RPM. At the same time mamay, makikita nyo naman po na hindi talaga kalakihan yung revenue na nakukuha ng mga small content creator. So, hindi pa yan full blown talaga na tulad ni Japper na malalaki ng RPM. So, kumbaga, wino-workout pa rin ng mga small YouTuber na tulad namin na Thinking Body. So, malaki ng ang community ni Thinking Body or subscribers count kaso lang hindi pa siya talaga full blown na talagang solid talaga may nakukuha na revenue. So, konti pang viewers at the same time, advertisers, limitado pa rin hanggang sa ngayon yung nagpapa-advertise sa amin. So, yun po para malinaw sa lahat. So, yun pong kay Thinking Body mamay ang IT ng So Weird. So, number 3 mamay, dito na tayo. Yung collab team ni Gagamboy, si Kusina Girl. So, ang tawag sa kanila, Gagambang Kusina. O, bihira gano'n. Ano yan, love team. So, si Kusina Girl mamay, meron siyang 7.3K ng subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 10. So, medyo kasi anong petsa na ngayon? 14? So, halos hindi siya daily vlog mamay. Medyo mababa sa daily vlog. Ang nakuha ni Kusina Girl dun sa 10 vlog is 7,855 na views. So, mababa tumamay. At pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $12.56 mamay. Kita nyo mamay, mababa. At sa Philippine peso naman, that's around 711.89 pesos. Which means mamay, pag once na sinamap natin sa 30 days, pag ganyan ang takbo at hindi yan nagbago mamay, ang pwede niya lang makuha na earnings at the end of this challenge mamay is $37.5 mamay. Kasi every vlog ni Kusina Girl is nag-average lang po siya ng $1.25 per vlog. So, kumbaga $1.25. So, ang sobrang baba po niyan. So, ang kailangan talaga ni Kusina, vlog at the same time, yung solid na suporta na manonood sa kanyang vlog mamay. Para at least tumaas yung percentage ng views niya at the same time yung revenue mismo. Kasi kakakibat ng mataas na views, may potential na magkaroon ng potential na lumaki din ang earnings ng isang content creator. So yun, magbabarin na lang yung mamay kung gaano mo katagal pinapanood ng vlog ng isang content creator. So yun po mamay number 3 siya pero halos siya ang pinaka-lowest dito sa natin sa estimated revenue when it comes to vlog. So, yun. Ito na mamay, yung number 2 sa Team Kapanalig representative si JP Akupang. So, hindi po kapatid to ni Kapanalig, pinsan po ito para sa impormasyon ng lahat. So, si JP Akupang, meron siyang subscribers count na 6.82K at nakapag-vlog na rin po siya ng 13. So, halos daily vlog si JP Akupang. At syempre, alam mo na, may trabaho. Medyo laylo-laylo din sa pag-upload. Since then, napasali siya, presado siya mag-upload na on a daily basis. So, si JP, nakakuha siya ng 40,000 na views sarado based dun sa pagkuha natin ng computation. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $72 mamay. Sa Philippine peso naman, that's around 4,080.92 pesos. Ngayon, pag sinam up natin mamay, pag ganyang consistently ang nakukuha na views ni JP Akupang at the same time yung vlog, parang halos one vlog a day, pwede siyang makakuha ng total estimated revenue at the end of this challenge ng $165.9. Kasi mamay, ang estimation ko kada vlog ni JP Akupang is nagre-range siya ng $5.53 per vlog. So, not bad mamay as a small YouTuber. Like I said mamay, itong mga kasali dito mamay sa halos dito sa Team Habagat is mga small YouTuber. So, kumbaga meron talagang mag-i-stand out at meron talagang
hanggang ngayon small YouTuber tulad namin mamay. So, meron mag-i-stand out. Hindi ko sinasabi na sobrang stand out na kayang-kaya makagraduate sa $1,000 when it comes sa vlog. So, yun po mamaya, potential lang. So, yun po, si JP Akupang. Ito na, yung pinakaano natin, pinakamanok, si Gagamboy Kure. So, despite, alam niyo na, nangyari sa kanyang channel, talaga major problem, buti na lang na-resolve at pinagbigyan tayo at napagbigyan yung yung request ko. At ayan, nakabalik na lahat. Okay na yung channel, okay na yung live stream, AdSense na lang po, mamay. Yun na lang tututukan natin. So, isang na lang, problema na lang yun which kaya na natin gawin yun. So, si Gagamboy Kuri, mamay, meron siyang subscribers count na 3,040K na subscriber. So, siya pong pinakamalit na subscribers count dito, pero siyang nasa number 1, mahamay. So, it doesn't matter, mahamay, kung gaano kadami o kaliit ang subscribers mo. Basta masuportahan ka, mahamay, sure bull, pwede kang mag-top 1. So, tulad nung nangyayari kay Gagamboy. Ngayon, si Gagamboy, mahamay, nakapag-vlog siya ng 18. So, dito sa 18, mahamay, ever since nung nagkaroon ng problema si Gagamboy at nasolusyonan natin, naresolba, isa sa mga nabigay ko na advice sa kanya na hindi na siya pwede mag-live ng mag-isa. Kasi under dun sa bagong update ni YouTube na 16 years old below hindi siya pwedeng solo lang, mga underage. Kasi dati 13 to 15 ang range. Ngayon, inakit nila sa 16 years old. Nasa 16 pa rin si Kure. Antayin natin mag-17 para pwede siya mag-solo. At pasundot-sundot na lang yung parang accompanied by an adult sa live stream. Sa vlog naman, ganun din, mamay. Sinabi ko rin sa kanya para mas makapag-ingat siya kasi syempre under observation ng yung channel, kailangan talaga may kasama siyang adult. Hindi pwedeng solo lang. As a whole ng vlog, solo siya, mamay. Kasi isa yun sa sinabi ko sa support na accompanied by adult. So, yung pumamay para malinaw po sa inyo. So, doon sa 18, mamay, ang views na nakuha ni Kure, ni Gagamboy is 55,296. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $99.53. Sa Philippine peso naman, that's around 5,641.31 pesos, mamay. As a whole, summary, mamay, pag ganitong takbo ng vlogs ni Kure, halos daily vlog din lumalagpas lang bagya. Ganyan ang vlog niya, tapos ang views niya, ang pwedeng potential earnings ni Gagamboy at the end of this challenge after 30 days is around $165.6. So si Kure, mamay, nag-average lang po siya ng $5.52 per vlog. So, in total, mamay, kung vlog ang pag-uusapan, makareach ng $1,000, malabo po silang top 5 na makareach doon. Kasi, mostly, ang percentage is umabot lang ng 15 to 17%, mamay, yung potential. Siguro pinakamalaki ng 24% kasi si Thinking Body yung pinaka-top 1 dito when it comes sa vlog. Kasi kita nyo naman po, mamay, na merong vlog si Thinking Body na malalakas din kahit paano dito sa challenge si Japper. Dahil na pag kino-content ni Thinking Body si Jonathan. So madami talagang viewers kasi ang content kasi ni Thinking Body is mostly charity. So, pagtulong. Kahit pa wala siya sa challenge, yun na talagang ginagawa niya mostly na content. Charity. Kahit nag-uumpisa pa. Yung pasundot-sundot na yung mga sa technical, yung mag-troubleshooting, mag-educate. Ganun po, mamay. So, all in all, mamay, sabi ko sa inyo, kayo nang bahala kung sinong nasa top 1, pero binanggit ko na, mamay, na si Thinking Body top 1. So, yung 2 to 5, tingnan nyo na lang po sa details natin sa screen para makita nyo kung sino nasa top 2 hanggang 5. So, yun po, mamaya. At hindi po biro ang pag-create ng content at hindi ibig sabihin pag malaki ang views, malaki din ang revenue. Magdidepende po yan, mamay, sa viewers kung gaano ka haba
ang panonood nyo sa vlogs, at the same time kung gaano kadami nagpapa-advertise sa content creators. So sa akin mga may, isa sa mga example, mataas ang average view duration ko, kaso lang problema sa akin is yung advertiser nagpapa-commercial hindi pa ganun kadami. So kung ang kasi average view duration ko mamay nasa 4 minutes, pinapanood po ng mga viewers natin ng 6 minutes onwards. So dun sa 0 to 6 minutes mamay, kung ako boom na channel, siguro ko tad na po yun ng commercial. Kung wala akong mala Japper Sniper ka, baka yung 0 to 6 minutes onward, baka ang commercial doon, mababa na yung 6. 6 to 8. So, kaso lang mamay, sa akin is pwedeng 2-3 lang. So, kaya ang nakukuha natin revenue is mababa lang din mamay. So, let's see mamay. Pag once na na talagang na-establish at sa tulong po ninyo, hindi lang po sa akin mamay, sa mga content creators na pinupuntahan nyo, yun po, kayo pong makakatulong sa amin lahat para yun nga, magsidagsaan ng viewers, na panibagong viewers, at the same time yung mga advertisers para makapag-attract tayo ng panibagong advertisers at viewers dahil po sa suporta na binibigay niyo po sa ngayon. So kayo pong namin, bangka or tulay namin sa pag-boom or pag-akit ng aming channel. So yun po mga may, sobrang thank you po sa lahat ng makapanood at manood nito. Sana nabigyan kayo ng konting impormasyon dito sa team mga habagat, pati kay Kuri sa revenue kung ano nangyari. At hope to see you sa next vlog. And laging paalala ni Bigs mga may, don't skip ads, sabahan niyo pong panood ng vlogs natin. And sobrang thank you para mga may. See you sa next vlog po natin mga kakamay.